Ang nilalamang aralin sa video na ito ay una, ano ang sanhi? Ikalawa, ano ang bunga? Paano nga ba natin matutukoy kung ang pangungusap o pahayag ay sanhi o bunga? Sa pagsusuri ng anumang paksa, mahalagang malaman ang sanhi at bunga ng mga pangyayari. Ang pagbibigay ng sanhi at bunga ay tumutukoy sa pinakaugat o dahilan ng isang pangyayari at magiging bunga o epekto nito. Ang ugnayan ng sanhi at bunga ay inihuhudyat ng mga pang-ugnay na maaaring salita o lipo ng mga salita na tinatawag na pangatnig. Ang maayos at tamang paggamit ng mga hudyat ng sanhi at bunga ay nakakatulong upang maipahayag ang paksa ng malinaw at mabisa. Tinatawag na sanhi ang pinagmula ng isang pangyayari. Ginagamit ang mga pangatnig na pananhi upang ipahayag ang sanhi o dahilan gaya ng kasi, sapagkat, dahil, dahilan sa, mangyari, palibhasa at iba pa. Narito ang halimbawa. Una, pupunta sa nayon si inay dahil bibili siya ng pagkain. Ang ginamit na salitang pananhi ay dahil. Ikalawang halimbawa, nakapagtapos siya ng abogasya sapagkat nagsipag siya sa pag-aaral. Ang ginamit na hudyat na salita ay sapagkat. Tinatawag na bunga ang kinalabasan, resulta o dulot ng isang naunang pangyayari. Ginagamit ang mga pangatnig na panlinaw upang ipahayag ang bunga o resulta tulad ng kung kaya, sa gayon, bunga nito, sa ganitong dahilan at iba pa. Narito ang halimbawa. Una, magdamag na umiyak ang sanggol sa loob ng bahay kung kaya hindi nakatulog ng maayos si Aling Mercedes. Ang ginamit na panlinaw na salita ay kung kaya. Ikalawang halimbawa, marami ang naghirap at nawala ng hanap buhay. Bunga nito, dumami ang mga taong nagugutom at naghihintay na lamang ng tulong mula sa gobyerno. Ang ginamit na panlinaw na salita ay bunga nito. Maaari ring gamitin ang mga pangatnig na panubali sa pagpapahayag ng bunga. Halimbawa, una, walang mahahawaan ng sakit kung lahat ay susunod sa batas na ipinatutupad ng pamahalaan. Ikalawa, maiiwasan ang sakuna kapag nagtulong-tulong ang mga mamamayan. Sa unang halimbawa, ang ginamit na salita ay kung. Ikalawang halimbawa, ang ginamit naman ay kapag. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.